Sinagot na mga kababayan ni Congressman Sandro Marcos yung mga fake news ng mga DDS vloggers na pinapakalat po sa social media tungkol sa tungkol sa kung bakit siya yung unang pumirma para impeach si Sara Duterte. At yung mga nagtataka sa kanyang pangunguna mga kababayan sa 215 na mga congressmen. Tapos, yung kanyang tito, si Speaker Martin Romualdez, pang 215 sa pumirma. Parang sinilyuhan. Pero ngayon nga, mga kababayan, may umabol pang 25 to 240 na. Overwhelming support para tanggalin mga kababayan si Sara Duterte. Sabi ni Sandro Marcos, nagtaka pa niya kayo. Nakakagulat ba? Yung tatay ko anya pinagbantaan, pati nanay kong papatayin. Asa pa kayo? Di ba? Nakakagulat ba? Mabait pa nga mga kababayan si Sandro Marcos. Kasi kung sa pamilya Duterte, ang ganitong uri ng pagbabanta, malamang na AJK na sila. Kaya ang pamilya Marcos po may breeding. Binibigyan po ng due process. And ito pong impeachment is a due process. Constitutional guaranteed due process mga kababayan. Binibigyan si Sara Duterte ng pagkakataon na ma-defend yung kanyang sarili through the impeachment trial. Kaya lang nagsabi si Duterte kanina sa press con, hindi daw siya atin. Bala na daw yung kanyang mga abogado. Parang yung hearing lang sa Congress, iwas posit si Sara. Napilitan na lang mag-appear si Sara Duterte nang maipit na ng todo yung kanyang si Zuleika Lopez na naging dahilan ng kanyang pagwala. Kung kaya sa articles of impeachment, mga kababayan, number 1 yung kanyang pagbabanta. You see? O ito po, pakinggan po natin yung naging pahayag ni Sandro Marcos na talagang may breeding. Napakabait pa ni Sandro Marcos mga kababayan. Napaka well educated po. Bagay na maging presidente in the future. Ayan po siya. Ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Correct. So that's why I was the first one to sign. As to the allegations that I was the one who spearheaded the movement for the fourth complaint, katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement, or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. I did ask what their opinions were and if they were going to sign or not, but that's about as far as that's about as far to the extent as to my involvement in collecting the signatures. Overwhelming yung numbers po, sir. More than the required numbers. Yes, well, the required was 1/3, umabot ng 215. As of today, I heard nasa 245 na tayo, may mga umabot. 245 pa pala. 245 na. They signified their intention, yung mga wala sa bansa, mga may sakit. So 215 was within the complaint, but in terms of, just to set the record straight, in terms of putting it on record, I believe there was an additional 30 that wanted to signify their intent. So nagpadala ng isik, but even if it won't be counted in the complaint, I believe for archiving purposes,
nasa 2-4. So I believe 80% of the lower house. Sir, sa press conference ni VP Sara kanina, sabi niya wala daw siyang sinasabing assassination threat against your Marcos sa Kong. Ano masasabi mo dito? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Is it true na may involved naman kaya marami pong pumirma? Ano po? Meron din na naibigay na pera dun sa pumirma ng mga congressman. I think that's just part of the yung mga fake news ng mga DDS. Parte ko yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino ang amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may atap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Yung sinabi sir, parang medyo reluctant sa conflict as of today. I'm sorry? Medyo hindi nila binibigyan pansin yung impeachment. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 na mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. How about in the Senate, sir? June na nila itatakil? Well, there is. I believe you heard the statement of the SP that said the impeachment court cannot proceed until there is session. There are other lawyers who say that because the impeachment court is independent of the legislative body, it can proceed as soon as possible. There are differing opinions to that. Pero I don't want to comment on the... Ayan po si Sandro Marcos, napakatalino at napakakalma. Ayan ang totoong kalma. Hindi yung sinasabi ni Sara Duterte kanisa sa press ko na unbothered daw siya. Alatang alata na cover po sa totoong damdamin. Diba? Sa psychology, yung tawag na mga ganon, defensive mechanism mga kababayan. Pilit niyang itinatago. Pero halatang alata ang pagkabahala. Tinatago niya sa kanyang mga smiles na pilit mga kababayan, plastic na plastic tingnan. Pero kitang-kita mga kababayan sa kanyang aura na gulong-gulo ang kanyang isipan haros. Makikita mo sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata, mga kababayan, hapong-hapo na, hindi na siguro natutulog sa kakaisip kung bakit siya nasadlak sa ganyang problema. Na kung isipin dapat, hindi na siya magtanong kung bakit siya nasadlak kasi lahat ito kagagawan niya. In-impeach ni Sara yung sarili niya. Punersa ni Sara yung mga mambabatas na impeach siya. Overwhelming po. Akala ko nga 240. 245 sabi ni Sandro. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, first time ito na mangyaring ganon karami ang pumirma sa impeachment. Ang ibig sabihin, there is very, very wrong sa pagkatao po ni Sara Duterte. She crossed the line mga kababayan. Ngayon, itong pinapakalat na mga DDS, alam na natin kung sino yung nasa likod para i-discredit yung ating mga legislador. Pinapalabas, binayaran, nagpakalat po ng litrato. Si Martin Romualdez po, kausap yung mga congressmen. Pagkatapos, nakalatag yung milyon-milyon na pera sa lamesa, nakalagay sa maleta na tulad nito. Tulad ng maleta namin. O yan po, dinibank na as published by Radyo Pilipinas. Yan po. Andali. Radyo Pilipinas. Yeah. Tingnan ninyo itong pinapakalat ng mga DDS
vloggers sa social media, talagang fake news sila. Si Martin Romualdez, ito yung fake edited photo. Kausap yung mga congressmen. Tapos may daladalang may nakalagay sa misa niya na bag, luggage na punong-puno ng pera. Ito yung original photo po, pinatungan nila. Yan basahin natin dito, sabi diyan. The first image circulating online is a maliciously edited and fake version of an actual meeting Speaker Martin Romualdez had with colleagues in Congress. The truth, the original photos show a productive and cordial discussion no stacks of cash, no fabricated narratives. Pinakalat ni Jojo Di Guzman Connect TV. Sabi diyan, after impeachment, if the price is right, everything is all right. Yan Unang-una, sino ba naman po ang gagawa ng ganon? Isang speaker, matinong speaker, nagagawa ng ganon. Unless yung pag-iisip mga kababayan tulad ng pag-iisip ni Sara. Pero ang tulad ni Martin, gagawa ba ng ganyan? Magbibigay ka ng pera, tapos papapicturan mo siya. Kaharap yung mga congressmen, isang malitang pera, ilalatag mo talaga sa lamesa, pagkatapos papipicturan mo. Di ba kabubuan ng ganon? Bakit mo yung gagawin? Kailangan ba kung magbigay ka ng pera, nasa maleta talaga, pagkatapos ilalatag mo at bibilangan mo ng 150 million, yung pinapakalat nila? Sabi ni Sandro Marcos, no, I think that's just part of yung mga fake news ng mga DDS. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You cannot blame them Alam naman natin kung sinong amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for signatures. So sabi dito sa report ng Inquirer, he was present when the fourth impeachment complaint was discussed by lawmakers during a caucus last Wednesday, hours before the House eventually impeached Duterte. Ayan siya. Ito si Sandro, ito si Dalipe, ito hindi ko kilala na dalawa kung sino tong babae at itong isang congressman. Dito sa fake photo, edited photo, isinirkulan pa ito. Siguro ang ibig sabihin, ito yung bibigyan. Yung nakalagay sa misa ni ni Martin Romualdez, folder po, pinatungan ng isang maletang kwarta, milyon-milyon yung pera, mga kababayan, para i-smear campaign yung Kongreso, yung ating mga congressmen, pinalalabas na bayaran. Tulad namin na mga vloggers. Bayaran. Ganon sila. Kaya sabi dito sa balita, pro-Duterte social media personalities like Mark Anthony Lopez posted on his Facebook page that lawmakers who back the impeachment complaint would allegedly receive 25 million pesos for the ayuda sa Kapos ang Kita program, another 25 million for the assistance to individuals in crisis situations, and 100 million for infrastructure projects. So tinotal nila, tig 150 million na niya. Unang-una, kung halimbawa AKAP ay ayuda, hindi man mga congressmen ang nagbibigay niyan na ilalagay sa maleta, ito turn over sa mga congressmen. Ang payout po galing sa DSWD. You see? At sinong tuntong Speaker of the House na gagawin yan mga kababayan, tapos pipicturan pa? Doon mismo sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Istupido lang po ang gagawa ng ganyan, mga kababayan. So, dinibank mismo mga kababayan ni
Sandro Marcos. Pero tingnan ninyo kung magsalita si Sandro. Napaka malumanay. Wala kang marinig ng mga panginsulto tulad ng panginsulto at pananakot ni Senator Bato na yung isang congressman na sponsor ay may nag-endorse ng impeachment, si Akbayan Representative Percy Sindanya. Gustong sampalin at ininsulto pa. Gustong sampalin si Sindanya para daw mga kababayan, yung pagkangiwi ng mukha, mabalik sa sa tama. Talagang itong kampo ng mga Duterte mga kababayan, ninonormalize nila yung violence at panginginsulto po. Ayan nag-react lang naman si Sindanya dito sa sinabi ni Sara Duterte. Tinanong kasi si Duterte kung anong nararamdaman niya because of this impeachment. Ang sagot ni Duterte mga kababayan ni Sara, mas masakit pa niya yung mawalan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach. Kaya nag-react itong si Sindanya. Sabi ni Sindanya, gusto kong sabihin dyan kay BP Sara, hindi ito usapin ng jowaan, usapin ito ng public accountability at pananagutat. Napikon po si Bato. Yan ba? Gustong manakit ni Bato? Sabi ni Bato ngayon pala, yang mukha mo, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapaking kita sa kabilang mukha mo para balanse. Ganon sila. They normalize physical violence and personal insult sa mga tao. So ito yung ori ng ating senador, yung ating sinisweldohan from the taxes of the Filipino people. Ano decision po ninyo mga kababayan sa 2025? Re-electionist senator itong si Bato. Bahala na po kayo sa desisyon ninyo. Itong si Sindanya, iwan ko kung ano nangyari baka kasi po inatake sa sakit, baka na Bell's palsy siya, kaya siya ganyan. Yung physical defect niya and disability, ininsulto pa mga kababayan nitong si Senador Bato, which is a no-no para sa isang sa isang matinong tao. Sa bagay, hindi man sila kasi matino eh. So yun po ang nakakalungkot. You have this kind of leaders, you have this kind of public officials na pinapasweldo from the taxes of the Filipino people. Mahilig manakit. Buti pa ito si Sandro Marcos, napakakalmante. Sa kanyang batang edad, napaka-mature, napakakalma. Kitang-kita mga kababayan sa kanyang pagkatao, ang pagiging edukado at pagiging matalino na tulad ng kanyang lolo, former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. na malamang sundan mga kababayan na ang yapak ng kanyang apo tulad ng kanyang tatay. Tama po yung ating mga analysis. Tunay na may breeding, hindi askal.